Sa isang nakakagulat na pangyayari, nahuli sa kamera ang kilalang personalidad na sina Liza Smugs at President Bongbong Marcos habang gumagamit umano ng iligal na droga. Ang video ng kanilang paghuhubad at paggamit ng iligal na droga ay mabilis na kumalat sa publiko, nagdulot ng malaking kontrobersiya at pagkahiya sa dalawang personalidad. Ito ay isang malaking kahiyan hindi lamang para sa kanilang sarili kundi pati na rin sa kanilang mga taga-suporta at pamilya. Dahil sa mga larawang ito, maraming tumutol at nananawagan para sa agarang aksyon mula sa mga otoridad. Hinihiling ng mga netizens na magsagawa ng imbestigasyon ang mga kinauukulan upang matukoy ang katotohanan at panagutin ang mga sangkot sa insidente. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging responsable bilang pinuno ng lipunan, lalo na para sa mga pampublikong personalidad na may malaking impluwensya sa mga kabataan at sa buong komunidad. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, mahalaga ang pagtutok ng pamahalaan at mga institusyon sa pagsugpo ng iligal na droga at sa pagpapatupad ng batas. Ang insidenteng ito ay isang paalala sa lahat ng paggamit ng droga ay labag sa batas at may seryosong mga epekto, hindi lamang sa individual kundi pati na rin sa lipunang bilang buo. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan, ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tapos Pag-usapan natin ending, si Sapanas. Lisa. oo, ending, Oo. ni thank you, parang ano, ewan, bahala siya dyan. Mhm. Okay, kasi ang Kaya title, ngayon marami na ring BBM supporters sa Japan na nadismaya. Hindi naman natin sila masisisi. Kasi wala naman talagang ginawa. Diyos ko, day. like a mother, kasi ang title natin, ang mga naghubads. Ano ba? Naghubad ba to kay Judas o kay Ahas? Ang mga Oo, naghubad mga- sa Ahas. Kasi ikaw talaga, actually, di ba, ibalikan natin yung kwento, ikaw talaga sa, isa din sa pinaka talakera na naghubad dito kay Lisa Panas. Oo, Ito ba, ako yung pag-usapan- ano, Oo. kumbaga parang hindi ko naman alam na may linuluto sila. Ganun yun. Ano yun? Shabu. Yung kay ano, Pulburon. Pastrana saka kay Attorney Vic. Hindi ko Okay. alam na may linuluto sila ni TP, ni Barney, na mapaalis si Attorney Vic through Pastrana. So, etong si Barney, bida-bida, syempre, ano siya, vlog-vlog siya, na kesyo si Pastrana daw, ganyan-ganyan, maraming Chuchu. may kaso, maraming utang, yung kumpanya dati, bakit daw siya yung kukunin na iuupo sa port, PPA. sa port, Philippine di Port ba? Authority, Port oo. Bonifacio, charot, sa port. Tapos, kinonect nila si Pastrana kay Attorney Vic, which is, kausap ko si Attorney Vic, hindi siya connected kay Pastrana at hindi siya yung nag-appoint. Alam mo, nakakatuwa, at last nakausap din natin si Attorney Vic. Kasi kung natatandaan mo, Mother, dati, di ba, gusto natin makausap si Attorney Vic. Gusto natin Oo. na-explore yung ating mga nalalaman sa kanya. Saka yung pinost ko na pinaano sa akin, yung, di ba meron akong pinost na gusto niyang pigilan si Mel kasi alam niya na si Mel is may mga balak sa PCSO, which is tama si Attorney Vic, ha? Tama siya doon. Tapos tayo pinost ko dun. yun, nak, di ba? May tumawag sa akin, pina-take down. Sino yon? Yung message ko sa'yo, Yeah, I know. una nag-message siya. Nag-message lang pala siya. Sabi niya, please take down your post. Kasi may mga napangalan doon na madadamay. Sabi ko, sino to? Sabi niya, this is Joseph. Ewan ko, bala yung... Naalala ko yun. O, ewan ko doon, di na tumawag sa akin. Sabi niya, kasi si Tito Gio, ganun ganyan, madadamay. Tapos sabi ko, bakit? Sabi niya, please, Miss Pebbles, parang awa mo na, alis nung post mo, at tinatrabaho naman namin yan, yung ginagawa daw ni Mel sa PCSO. So, ginawa ko, inalis ko. Malaman lamang ko, siya pala yung nag-leak nung nung screenshot. Sabi ni Attorney Vic sa akin, kasi nagtanong ako, Attorney Vic,
may kinalaman po ba kayo dun sa pagpapa-take down ng post ko? Sabi niya, no, Pebbles, wala. Actually, tumawag sa akin yung tumawag sa'yo. Ang sabi niya is, tingnan niyo po yung post ni Pebbles Talakera. Ganun ganyan. Pina-take down ko po. Ang sagot sa kanya ni Attorney Vic is, wala kang karapatan ipa-take down kay Pebbles yung post niya dahil page niya yon. Ang tanong dito, ikaw lang ang may screenshot niyan. Paano yan kumalat? So yun yung reason kung bakit niya pinati-take down yung screenshot ko, kasi bakit nga naman daw kumalat? Private convo nila ni Attorney Vic yun. Kaya nga. So, well, napatunayan natin sa development ng mga eksena ngayon na ginagawa ni Kuting at ni Lisa, na tama talaga tayo. Alam mo, naalala kita talaga. Nung tayong nag-uusap, na sinasabi mo kahit sa post mo na ang magpapabagsak talaga sa gobyernong ito, na si Lisa Tanas at saka si Taning. Alam mo, para kung ako ay parang may bolang kristal, ikaw din meron no? Oo. Minessage ko yan kay Daryl Yap. Aha. Oh yeah, naalala ko yon. Parang nag-uusap. Gusto mo ikwento ko na yung totoo ngayon? Kwento mo na ngayon, wala Daryl, na. Ay, direct Daryl ha, pasensya ka na, pero ito kasi yung katotohanan. Gusto mo ikwento ko na? Mother, ito yung inaabangan ng tao. No filter, katotohanan. Okay. Excuse lang kay Direct Daryl kasi wala naman kaming problema ni Direct Daryl. Pero natin. Ito yung katotohanan. Ito po yung pangyayari. Makinig kayo mabuti. Direct, kung mapapanood mo to, pwede mo naman akong i-message kung may mali akong sasabihin, ha? Mm-hmm. Okay. Ang tagal ko tong hindi kinikwento kasi naiisip ko si Direct Daryl na may mga madadamay, pero alam ko may intindihan niya to. Ito yung istorya. Nag-message sa akin si Direct. Ang sabi niya sa akin sa message is, hindi ko kaya yung away nyo. Ha, 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 ha. Tapos sabi ko, sumagot ako, sino? Si Barney ba yan? Tapos hindi siya sumagot. Ako uli yung sumagot. Ang sabi ko, may malaki akong pasabog. Mm-hmm. Hintayin mo, ang magpapabagsak kay BBM ay si Barney at si Onanay. Si Onanay. Si Onanay, si Lisa Tanas, marami kasi yung pangalan yun eh. Okay, marami siya pa, Dorfina, lahat. Oo, okay. Ayan, sabi ko, yun ang exact message ko sa kanya. Ang magpapabagsak kay Kuting ay si Barney at si Onanay. Tandaan mo yan. Minessage ko yan. Mga ano yun? May, pagkapanalo. May June. May or June. June yun. Mother, June yun. Oo. Tama, June. Tapos, ngayon, etong si Direct Daryl, in-screenshot, sinend kay Amy. Yung message ko. Ano nangyari doon? Sinend naman ngayon ni Amy kay Liza. Yeah. Naalala ko yun. Okay. Ang sabi eto daw ang sinabi ni Amy kay Liza. Ano to? Bakit nagagalit na ang mga loyalista? Mm-hmm. Tapos, minessage ako ni Liza. Sinend niya yung screenshot na galing kay Amy. Okay. Ang sabi is, ano to? I treated you as a friend. Mm-hmm. May screenshot ka niyan Oo. Sabi niya, I treated you as a friend. Tapos sabi niya yung ganun, bakit ko raw yung sinabi na sila daw yung papabagsak, ganun ganyan, which is, hindi ba totoo? Okay. Tapos, eto na, minessage ko si Direct Daryl. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, Direct, ba't mo ako linaglag? Bakit mo sinend yung SS ng usapan natin kay Amy? Eto yung explanation ni Direct. Hindi, ganito kasi. Tumawag si Maharlika kay Senator Amy. Tumawag ka daw. Ang sabi mo daw is, yung ading mo. Okay. Sige, tuloy. Di ba? Yung ading mo, may papasabugin. Mabuti, ingatin mo kasi may pasabog.
Oo, naalala ko Nagpapasabuhay yun. ng Green Pebbles, Oo, ganyan. oo, tama yun. Oo. Nataranta daw ngayon si Amy. Concern lang siya sa kapatid niya, no? Sa Oo, nataranta Pulboronic. siya. Yan, Nataranta siya in the way na hindi niya kasi alam kung ano yung pasabog. hindi niya alam, oo. And hindi ko rin sinasabi kay Daryl kung ano yung pasabog. So, ang eksena ngayon nangyari is nataranta siya, shooting daw noon ng Made in Malacanang. Tapos tinanong siya tinanong ni Senator Amy si Daryl na sabi niya ganun, parang kamukha ko si Rowena Guanzon. Sabi niya, Okay. diba? Okay Parang lang. Rowena Guanzon na Janet na Kasi, Polis yata yung Tapos okay. sabi niya ganun, Okay. Daryl, friend mo ba sa Facebook si Maharlika? Tumawag siya sa akin, meron daw pasabog, ganun ganyan. Tapos sabi ganun ni Daryl, hindi, hindi ko friend sa Facebook yun, ganun ganyan. Tapos nag-shooting daw sila, punta na daw siya shooting, balik daw siya shooting. Kinuha daw ni Amy yung phone niya, nang hindi niya alam. Okay. Dinala daw sa NBI, pina-check, at nakita daw yung message ko. Naalala ko yun, Mother. Kaya yun daw ang kinuha, yun daw ang in-screenshot. At yun daw ang sinend kay Lisa Marcos. Which is, ano ba yun? Para naman bata yung pinagkikwentuhan ni Direk. Kasi yung message ni Lisa yung screenshot ni Lisa sa akin, plus yung message ko kay Direk, hindi nagkakalayo yung oras. So, paano mo agad napacheck sa NBI? Hanggang sinabi ko sa kanya na Direk, please, umamin ka na. So, umamin naman siya. Umamin? Okay. Ano sabi Umamin ni siya Direk? na siya yung nag-send. Nag-send kay Amy yeah. ng combo namin. Concern lang siya kasi in fairness, 'di ba, Mother? Kahit din naman tayo, concern din siya no na baka siguro para ma-patch up ang mga eksena tayo, 'di ba? Tama ba? Sabi ni Liz Vergara, nga parang si Rowena Guanzon. Di ba si Ma'am Rowena, actually, kachikahan ko na siya ngayon eh. Hindi dahil sa pinta ko ha. At least consistent naman siya. Naaliw din ako sa kanya ngayon sa consistent naman siya. Tama din pala siya, no? Tama si Rowena. So, tama si Rowena. O tuloy mo yung kwento, baka mawala ka. Baka mapunta tayo kay Rowena. Nag-explain sa akin si Daryl. Tapos sinabi ko yan, kesas lang sa kasayo. Yeah, Kaya dalawa lang naman yung sinasabihan ko lagi. Pero kasi, anong tawag dito? Siyempre kahit pa paano, yung parang, huwag ka na magsinungaling sa akin, di ba? Parang ganun. Yun lang naman yung akin. Kasi okay lang naman, sige, go. Totoo naman na may ginagawa sila, may ginagawa sila, di ba? Kaya kahit iparating mo. Pero yung sa akin, nung nakarating na kay Amy, kinilaban niya na. Kaso parang walang nangyari. Anong nangyayari ngayon? Kumbaga parang nilaglag niya na ako. Dapat kinalabanan ni Senator ni Amy. Tinuloy niya na. Yeah, Oo. tama kasi ka. sinend niya na yung sinabi ko eh. Di ba? Sinend na nila, inano na nila yung sinabi ko, nakipagbakbakan na kayo hanggang ngayon. Kasi nga, Mother, pinoprotektahan din ni Senator Amy yung ading niya. Hanggang ngayon, tignan mo. Hindi, nak. I beg to disagree, Rowena. Okay. Okay, go. Once nananumpa ka at umupo ka as public servant sa Pilipinas, hindi na pamilya ang priority mo. Tama. Kundi ang bansa at ang mga Pilipino na. Yun na ang priority mo. Actually, huli na ang pamilya dyan. Correct. Tama ka naman doon, Mother. Kaya lang, sabi ko nga, syempre, alam mo na, hanggang ngayon, hindi nga niya pinagtatanggol yung taong bayan, di ba? Dahil ang sinasabi pa rin niya is yung napapaligiran si Kuting ng mga demonyo. Hanggang ngayon, ganun lang siya. Hindi pa presidente si Kuting, napapaligiran na siya. Yung mga demonyo. Correct. No, the moment na nakilala niya si Unanay, si Lisa Tanas, may kasama na siyang demonyo, no? Oo. Diba? Okay. And sa akin lang, total, binuking nyo na rin lang naman ako. Nag-away na kami. And alam ko namang tama yung sinabi ko. Di sana, inatake nyo na hanggang ngayon, tinuloy-tuloy nyo na yung paglaban. Wala. Unang-una,
mas mataas ang bilang isang mambabatas or government Senador. official, mas mataas si Senator Amy kaysa kay Liza. Wala namang pwesto si sa Oo, Tanas. dahil wala namang peso si Liza. Oo, wala namang Kaya mandato. pwedeng tumalak si Amy. Mm-mm. Kaya wag dinadahilan ni Amy na pinoprotektahan niya yung presidente. Dahil yung pagpoprotekta niya sa presidente ang dahilan ng pagbagsak ng Pilipinas. That's true. Kasi Huwag niyo ako pinatatalak! Kaya nga, Kahit Pebbles hindi ako talaker. marunong mag-English. Alam ko yung sinasabi ko. Tapos ituloy natin. So, di ba nung inamin na ni Direk Darrell, ano na mga kasunod? Sa kaalaman, alam ko yung mga naging chronological events on time. Ano naging kasunod nga nun, Mother? Wala naman silang ginawa. Hindi, yun na yung sinabi ko nga kay Senator Amy, di ba, na tumawag ako. I think tumawag at text ako. Sa akin si Liza. Nasabi ko may pasasabugin si Mother. Oo, No, ako during that time, para lang sa kaalaman ng ating mga palangga, kasi nung time na yon, ayoko talagang masira si Kuting. Kasi, di ba tayo, sabi ko, di ba tayong dalawa, ayokong masira si Kuting noon dahil bago pa lang, June pa lang yun, kauupo pa lang. Kaya nga sabi kong ganon, kaya tinexo si Senator Amy na may pasasabugin daw si Mother Pebbles. Kaya ngayon yung tanong niya sa akin, ano yun Maharlika, yung tungkol sa asin? Ayun Tungkol pala! na sa pulboron. Ikaw Ito talaga na, niya. sabi ni Direk Okay, Daryl. go. Ayun buti pinaalala mo na. Sabi ni Okay. Direk Daryl, actually, nataranta pa nga si Sen Amy. Ang sabi niya, si Pebbles ba yung nagdi-deliver ng asin? So, confirm. Siya ba? Ito Hindi sinabi niya. magsasalita si Sinabi Senator talaga niya Amy sa ng akin. Asin pala tawag nila dyan, hindi pulburon. Ako lang nag-invento ng pulboron na Oo, yon. ikaw lang Kaya- nag-invento ng pulburon. Kaya pero sabi ko asin sa pala iyo, noon, Mother, nagdi-deliver ka ba ng pulboron kay Kuting? Sabi mo, hindi na ka, 'di ba? Sinabi mo sa akin yun. So, Diyos ko, hindi niya nga ako pinapasok sa bahay niya. Binigyan ko siya ng ramen. Meron Si siya sa Lisa. akin, eto kahit marinig mo, Liza, ha, meron siya sa aking supply ng ramen that time. Monthly, binibigyan ko siya kasi meron siyang paboritong ramen from the Philippines, from Japan, instant ramen. So, isang beses, nag-message ako sa kanya, sabi ko, tabyuts kasi tawag namin dyan, di ba? Saka yung di ba, tabyuts, pengi ako mga tarpaulins, saka mga t-shirts kasi sa Tondo, ang dami nanghihingi sa akin. Dahil yung burger house ko, pinuno ko ng tarpaulin, nagmukhang headquarters. Yes. So, ang mga tao nagpupunta para hindi para bumili ng burger, para humingi ng mga tarpaulin, ng mga t-shirts. So, minessage ko siya. Sabi niya, and then sabi ko, meron din akong dumating na nga pala yung ramen na paborito mo. So, sabi niya, okay, huwag mo nang dalhin sa HQ, pumunta ka na lang sa bahay, sa Forbes. Tapos, doon kita bibigyan ng mga paraphernalias, di yun nagpunta ako. Alam mo kung ano lang yung eksena? Nasa loob siya ng bahay, Okay. Iniwan niya lang sa gwardiya yung tarpaulin. Wow. Hindi ka man lang in-entertain? Hindi man lang niya ako pinapasok sa bahay nila. Wow. But she was there. Kasi nga, user. And kausap ko siya. Yun lang. Kinuha ko yung tarpaulin, inabot ko yung pasalubong ko. Umalis na ako. Tapos after that, tinext mo siya? Hindi ko na siya tinext. Pero ano naramdaman mo doon, Mother? Nasaktan ako, syempre. Yeah, naintindihan kita. Nasaktan ako, syempre. After that, wala na siyang ramen. Pero meron naman siyang panalo sa PCSO maya-maya. At saka sa smuggling. So, kahit walang ramen. Tapos ayun na nga, ang sabi ni Amy is, kung ako daw ba ang nagdi-deliver ng pulburo asin sa kanila. Bakit naman ako magdi-deliver? Hindi ba sa kanila yun nakukuha? Kaya I know. So, grabe. So, alam mo yung si Binokelia mo ngayon tungkol kay Direk Darrell, hindi pa nila narinig yun. Oo. Direk ha, if meron kang gustong sabihin and also you would like to discuss it
in public o live, okay lang. Pwede tayo mag-usap. Pero alam ko kung mapapanood mo to, walang dagdag at walang bawas yung kwento. Actually, kulang pa. Kasi kung babasahin ko lahat nung yung paliwanag niya sa akin, hindi ko lang ma-search ngayon. Dapat pala ni-ready ko. Kaya lang impromptu. Sa susunod na lang. Oo, Impromptu. sa susunod lang. Impromptu kasi to hindi naman natin maisip na pag-uusapan Oo. natin. Pero tiga mo, imagine mo, Mother, ang tagal ng laban natin, no? Tayong dalawa talaga yung tandem sa ano eh. My God. Ano ang Nung umpisa namin ni Maharlika lumaban dyan, utang ina, lahat ng comments dun sa mga post namin, kundi puro pinagmumura kami, mga palibasa, mga hindi kayo nabigyan ng pwesto, mga putang ina nyo, ganun ganyan. Pero ngayon, huyo kayo sa amin. Loko. Sa atin ang huling halakhak. Huyo kayo sa amin. Nakakanino kayo ngayon? Yung mga dating galit na galit sa amin, pati mga, kahit mga kilalang tao, naka-follow sa amin, nanonood, nag-share ng mga post namin. Kasi, naniniwala sila dun sa sinasabi namin. Consistent kami. Hindi kami nagsinungaling. True. Hindi kami gumawa ng kwento. Hinarap natin yung mura nila. Oo, hinarap natin. Diyos ko, hindi namin sinukuan yan ni Maharlika. Alam mo, lagi sinasabi sa akin ni Palangga, laban tayo, Mother. Mananalo tayo. Tandaan mo yan, mananalo tayo. Naalala mo yon na parang wala tayong kakampi, parang kalaban natin ang buong yung 31 million echos, kalaban namin. My God. Anong sabi ko sa'yo, Mother? Basta mananalo tayo sa huli. Malalaman ng taong bayan kung ano yung totoo. At eto na nga. At isasama na. Saka diba na, yung ginawa ng stress sa akin ng mag-asawa na yan, na yung kalahating katawan ko, hindi ko na igalaw. Yeah, naalala ko yun, Mother. Sa sobrang stress ko sa kanila, sa kakakanta nawala ako ng 1 buwan mahigit. Nag-therapy ako kay Mother April. Kasi nga hindi ko maigalaw yung kaliwang kamay ko sa sobrang stress. Tuwing umaga, nagbababad ako sa dagat, nagpapaaraw ako. Pinapaarawan nila yung likod ko sa dagat, sa Samal. Sa Davao po ako nag-therapy that time. Yun yung dala ng pagod mo, di ba? Lahat? Dala ng pagod ko, stress ko, yung talak ni Liza. Tapos, after nung election, minessage ko siya, congratulations, tita, nanalo tayo, ganun ganyan. Nireplyan niya ako parang 2 weeks na yata after. Yeah. Wala na kasi siyang... Samantalang nung eleksyon, nagsisend pa ng video sa akin yan, ha? Sa atin, pareho. Oo, sa atin, di ba? Ang bait-bait. Oo. Ewan ko, baka naman, mabait nga. Ewan ko, basta bahala siya dyan. Tapos, alam mo kung ano yung, kasi parang nag-alala pa ako na, tita, baka mamaya may nagawa akong mali kung bakit hindi ka nagre-reply, ha? Kasi naka 49 messages yata ako, hindi ka nagre-reply sa congratulations. Alam mo kung ano yung sagot niya? Senti ka pala. Yun ang sinabi niya? Ako na niya. Ay, senti ka pala. Tapos natawa siya, ganun. Sabi ko, ay salamat naman. Hindi, tita, sabi ko, hindi ako senti. Kung parang nag-aalala lang ako, malay ko ba, baka sa pagkapanalo, inatake siya or what. Oo, baka namatay na siya. Kasi hindi naman, diba? hindi naman kasi usual yun eh. Consistent tayo Simula nung lumaban tayo, consistent tayo. Lagi tayo nagme-message yan. Sana, kahit nanalo ka na, mag-message pa rin tayo, di ba? Yun yung akin. Yeah. Hindi yung... nanalo na nga eh. Hindi na nung lumalaban tayo. Kasi, Mother, hindi naman tayo smuggler at saka polboronic, kaya itsapwera na tayo. Di ba? Yeah. Diyos ko, nakakaloka. At eto pa, ang malaking pasabog. Nung time na nasa tayo, natatandaan mo nung May 9 nung eleksyon. Oo. Marami ng tao sa labas. Yung gabi. Sa HQ. Yeah, sa HQ. Tapos, di ba, dumating ako doon. Nauna kayong dumating. Nag-host pa yung mga vloggers sa Bilangan. Oo. Ako nauna kayong dumating. Pagdating ko, wala na kayo. Nandun na kayo sa party yata. Oo. Ikaw yung nakatoka doon eh. Ako yung nakatulong. Ito ang totoong eksena doon. Yeah, ikwento mo nga. Di pa yata ang eksena doon is, during nung party ng mga oligarch, kung saan binastos si Sas,
Tapos 'di ba sa HU ako yung nag-host kaming dalawa ni Jared. Mhm. Nag-host nung bilangan. Nung 80% na alam ng panalo si BBM, si Attorney Vic, meron siyang plan talaga. Ang plano niya is buksan ang HQ, Yung 7th floor. ang 7th floor sa media. Yeah, naalala ko yun. Oo. Para hindi sabihin na at doon magsasalita si BBM. Hindi para sabihin na nanalo na kundi na para sabihin na parang hawak po tayo. Kapit Kasi kamay. parang nagkatayaan daw dati, ganun, di ba ganyan? Oo. Tuloy-tuloy lang po nating bantayan yung boto, ganyan. Saka para matuwa naman ang media na hindi nakapasok sa loob ng HQ for how many months since the campaign. At para mapasalamatan na rin ni BBM yung mga bumoto sa kanya at yung mga taong nasa labas during that time. Yes, oo, nakita Pero natin. ito daw ang gusto ni Onanay. Yung Satanas. Magsalita si BBM dun sa party. Yeah, which is doon nga. Nagkanta-kanta, di ba nag-inom-inom doon, nakita naman nila yung sa live At ko. gusto niya, dun daw magsalita si Kuting sa party ng mga oligarchs. Sabi ni Attorney V, hindi pwede yun. Which is, hindi nga naman pwede. Bakit magsasalita siya sa harap ng mga oligarchs? Oo, dapat sa tao, Dapat sa tao. doon sa mga tumulong talaga sa kanya, yung mga sinasabing mahirap, yung mga marginalized na laging ginagamit. And media also, di ba? Lagi ginagamit. Yung mga loyalista doon na nasa labas. Sobra. Di ba ang kayo pa yata nila stasyon nagbigay ng pagkain. Yes. Oo. Ako kasi nasa taas ako. Tapos eto na. Makinig kayo mabuti sa ikikwento ko Eto Tuloy. na. Dahil si Jared